Isang maganda at pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Matanong ko po kayo, bakit po kaya tayong mga Pilipino mahilig sa imported na bagay? Kung may darating na padala mula sa ibang bansa, excited tayo. Kapag imported chocolates, mas masarap daw. Kapag imported na damit, mas maganda at uso raw ang style. Kapag imported na sapatos, mas matibay raw. Kapag meron tayo ng mga ito, anong una natin ginagawa? Di ba pipicturean at ipopost sa Facebook? At nakakagulat ang dami ng likes at comments. Piling sikat, piling bida, at madalas kinaiinggitan pa. Pero kung iisipin, pare-pareho lang naman ang mga chocolates na matatamis at nauubos. Ang mga damit, nawawala kaagad sa trending sa loob na mabilis na panahon, lalo na nang nag-uso ang OOTD o Outfit of the Day. Ang mga sapatos, gaano man ito katibay at kasikat, nasisira rin. Bakit kaya iba ang dating sa atin ng mga imported na bagay? Ako man, minsan ay ganun din. Nakasanayan na natin ang ganoong pananaw. Labis ang ating paghanga sa galing at ganda ng mga gawa ng ibang bansa. Ano bang meron sa kanila na wala sa atin? Bakit ang kulang ang ating tiwala sa ating sariling gawa? Kulang ang tiwala natin sa sariling atin. Marami ang ating napatunayan sa iba't ibang larangan. Ang confidently beautiful with a heart na si Miss Philippines 2015, Pia Wurzbach ay isang Pilipino. Ang Grand Champion sa Asia Got Talent dahil Gama Pinobra ay mga Pilipino. Sina Miss Lea Salonga at Rachel Ango na kilala sa Miss Saigon ay mga Pilipino. Si Manny Pacquiao na kilala sa boxing ay purong Pilipino. Ilan lamang sila sa mga Pilipino na gumawa ng magandang pangalan sa buong mundo. Lahat sila, bago makamit ang katanyagan at tagumpay, nagsikap sila na paunlarin ang kanilang sarili dahil sa kanilang pangarap na umunlad. Tayo ba? Ano ang pangarap natin para sa ating bansa? Tayo ba ay magiging tagahanga na lamang ng mga dayuhan? Saan tayo magsisimula para sa pangarap nating pagbabago at pag-asenso? Sagana ang ating bansa sa yamang likas at yamang tao na pangunahing puhunan sa pagdamo ng pambansang pag-unlad. Patuloy na paglinang at wastong gamit sa mga ito ang tanging kailangan upang maiangat ang kalagayan ng ating bansa. Sa panahon ngayon, ayaw na nating magpahuli. Ngunit paano pa tayo patuloy na makikipagsabayan sa mundo kung tayo ang pinakahuli sa mga bansang Asyano ang tumugon sa K-12 curriculum? Tama po, tayo ang pinakahuli. Nakalulungkot na balita na marami pa rin ang patuloy na nagrereklamo sa pagpapatupad nito. Gusto nating manguna, maging magaling, umunlad, pero ayaw natin ng pagbabago. Ang magandang edukasyon ang pundasyon ng mga kagalingang ating hinahangad. Kung ikukumpara, dito tayo nagkulang kaya nagsikap ang DepEd na ipatupad ito. Ang karagdagang taon sa basic education ang naghahanda sa aming mga kabataan sa mas mahirap pang pandaigdigang kompetisyon. Ang dagdag na 2 taon sa sekundarya, maraming naiinip pero titigil na lang ba tayo? Madadagdagan din ng 2 taon ng pagpapabaon pero mga mahal naming magulang, susuko na lang ba tayo? Mas naiinip akong marinig ang paghanga natin sa sarili nating gawa. Yung maging proud tayo sa mga tatak made in the Philippines at sabihin, I am proud to be Pinoy. Yung panahon na hindi na tayo naghihintay sa imported para makatikim at makagamit ng mga world-class na bagay. Yung panahon na pag-aagawan ng iba't ibang bansa ang ating mga produkto at magagaling nating kabataang Pilipino.
ko, sa puhunan sa pag-aaral, walang lugi basta't pilitin nating makapagtapos. Dagdagan natin ang sipag natin sa pag-aaral at sikapin natin maging maunlad ang ating sarili. Ang magandang edukasyon ang pundasyon ng ating mga kaganda at ng ating mga kagalingang ating hinahangad. Sabi nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, pilitin natin. Lahat tayo ay may pangarap pero mas madaling maabot ang mga ito kung tayo ay may sapat na edukasyon at kasanayan. Hindi lingid sa atin na dito mismo sa ating barangay ay maliit lamang ang bahagda ng mga nagsipagtapos ng kolehiyo dala ng kahirapan. Karamihan sa kanila, sa kabila ng kanilang angking galing at talino, ay napilitan silang magtrabaho kahit na hindi tugma sa kanilang kakayanan. Magiging kabilang ba tayo sa kanila? Tayo ang kabataan mula K-12, tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas. Mga batang world class. Hindi tayo maaaring humiling ng pag-unlad at isaasa na lamang sa swerte ang lahat. Kung ang algab nga ay may tamang panahon, tayo rin. Kung sabi ni Lola ni Dora, maghintay sa tamang panahon, ang sabi ko naman, ngayon na ang ating tamang panahon para maging tagapagdala ng pag-unlad. Panahon na para maging sikat at bida tayo sa ating angking galing at ang ibang bansa naman ang ma-excite sa ating mga produkto. Pagsisikap kalakip ng ating patnubay ng ating mga magulang at Panginoon ang ating kailangan upang maging maunlad. Nais ko pong hiramin ang pagkakataong ito upang pasalamatan una sa lahat ang ating butihing Panginoon na patuloy na gumagabay sa akin sa lahat ng ating gawain sa araw-araw at sa papapahintulan niya na matagumpay nating matapos ang elementarya. Sa mga magulang na magsisipagtapos, salamat sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo ninyo sa amin. Salamat sa patuloy ninyong paggabay at pagsuporta sa aming mga kailangan at kagustuhan. Kahit na madalas ay matigas ang aming ulo, hindi ninyo kami tiniis at pinabayaan. Ang mga karangalan at sertipikong aming tatanggapin ngayong araw na ito ay alay namin sa inyo na siyang dulot ng lahat ng inyong pagsisikap. Asahan niyo po na patuloy namin pagbubutihin ng aming pag-aaral. Umasa rin po kayo na balang araw, kami naman ang inyong magiging gabay at sandalan sa magandang bukas. Classmate, mga naging kaibigan ko, lalo na kila Kyra, Abby, Laika, Amira, at Apple. Salamat sa isang taon nating pagsasama sa paaralan. Bagamat maikli at bitin, naging masaya at memorable ang mga araw na magkakasama tayo. Mamimiss ko ang mga group activities, kwentuhan at asaran. Iba na ang mundong ating gagalawan sa susunod na baitang. Sikapin natin na makapagtapos ng pag-aaral at gawing maunlad ang ating buhay sa hinaharap. Sa aming mga guro, mananatili po kayong bahagi ng aming buhay. Salamat sa lahat ng mga pangaral, pag-aaruga at sakripisyo ninyo sa amin. Salamat sa panahon na ibinahagi ninyo sa amin. Hindi lamang po kayo isang teacher na nagturo ng basic knowledge at kagandahang asal, kundi naging katuwang ng aming mga magulang sa paghubog ng aming pagkatao. Sorry po sa pangasawayan namin. Sorry rin po kung madalas sumasakit ang inyong ulo dahil sa kakulitan namin. Nauunawaan po namin na wala kayong hinangad, kundi ang matuto kami at gawin namin kung ano ang tama. Tatay, salamat po dahil kahit walang forever sa love life niyo, kayo naman po ang forever namin. Salamat po dahil hindi ninyo kami iniwan para magbahanap ng bagong yayadan sa buhay niyo.
Salamat din po dahil hindi kumpleto ang ating pamilya. May tatay tayo kami na pinilit gampanan ng pagiging tatay at nanay sa amin. Ramdam po namin na pagsisikap at pag-aaruga niyo sa lahat ng inyong pagtatrabaho, maibigay lamang ang aming pangangailangan at mga hiling. Hayaan niyo po. Pagsisikapan ko po ang aking pag-aaral at pangako ko po lagi kayong magiging proud sa akin nila Juche at Atibugan. Nanay, kahit po malayo kayo sa akin, sana po napasaya ko kayo sa karangan ng natanggap ko ngayon. Kulang ang mga panahon na nagkasama tayo pero nagpapasalamat ako sa nagawa ng Facebook dahil kahit pa paano nagkaroon tayo ng communication. Tita Ana, kulang na lang po Nanay Ana na itawag namin sa inyo eh. Salamat sa pag-aaruga at pagtatanggol sa aming magkakapatid at magpipinsan. Dahil niyo pa po ang may asawa dahil sa pag-aasikaso sa amin. Ang matagumpay na pagtatapos namin ngayon ay alay namin sa inyo. Nawa po ay patuloy ninyo kaming gabayan tungo sa matawid na kinabukasan. Maraming salamat, Althea. Medyo pinaiyak mo ang mga tagapakinig mo. Ayan. So,